Kapag sinabing propaganda, may positibo at negatibong implikasyon. Sa ating kasaysayan, isang kilusang propaganda ang aktibong nilahukan ng ating mga bayani. Hayaan natin si Xiao Chu ang magbigay ng detalye sa Showtime Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Alay ang episode na ito sa aking kaibigan at housemate na si Joshua Duldulao. Sa December 17, 2012, inanyayahan niya akong maging tagapagsalita para sa paksang Learning from Our Heroes na isa sa magbubukas sa National Youth Development Summit o NYDS ng Kaakbay Youth Development Initiatives na gaganapin sa Silliman University sa Dumaguete City na may temang Reclaiming the Past, Imagineering the Future. Magiging kasama kong tagapagsalita sina Tony Meloto, Liling Briones, Eta Rosales, Erin Tanyada, Ana Oposa, Bam Aquino, Juana Change, Sherwin Gatchalian at marami pang iba at tatalakayin dito ang 4 na pangunahing mga issue: accountability in public finance, environmental accountability, idealism at nationalism. Sinasabing ito ang the most holistic youth development conference in the Philippines yet. Ito po ay endorsado na ng DILG para sa mga SK leaders ng DepEd at ng CHED. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang www.nydsph.org. Magkita-kita po tayo doon. So, nasaan na nga ba tayong kabataan na sinasabi ni Rizal na pag-asa ng bayan? Wala daw tayong pakialam, wala daw tayong inatupag, kundi ang pagkahumaling sa kulturang kanluranin at sa kanilang mga video games. Sa kanyang El Filibusterismo, tila kinakausap pa rin tayo ng ating national hero. Kayong mga kabataan, nananaginip pa rin kayo. Gusto nyo maging mga Kastila din kayo pero hindi nyo ba nakikita ang pinapatay nyo ang inyong pagkabansa? Ano ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkatao at kalayaan? Lahat sa inyo ay hiniram, pati na ang inyong mga depekto. Mamamatay kayo bago pa man dumating ang inyong kamatayan. Bahagi ng aking talk ang pagpapakita ng mga patunay na hindi hadlang ang pagiging kabataan upang paglingkuran ang bayan. Ha? Paano maglilingkod? Bata pa, wala pang kapangyarihan, wala pang kayamanan. Paano? Liwanagin natin. 137 years ago ngayong araw, November 14, 1875, isinilang si Gregorio del Pilar sa San Jose, Bulacan nang ipagtanggol niya ang Republika ng Pilipinas mula sa mga Amerikano sa Tirad Pass, Ilocos Sur noong December 2, 1899, ang kanyang edad, 24 years old. Nang ipalimbag ni Rizal ang kanyang unang nobela, ang Noli Me, na naglantad ng mga pang-aabuso ng kolonyal na sistema, ang kanyang edad, 26 years old. Nang isulat ni Emilio Jacinto ang Kartilya ng Katipunan na naging batas at doktrina ng mga anak ng bayan, ang kanyang edad, 18 years old. Nang binusalan ng malayang media sa panahon ng diktadura, ang Philippine Collegian, tinamatnugutan ni Abraham Dito Sarmiento Jr. at naglabas ng katotohanan. 35 years ago rin, ngayong araw na ito, November 14, 1977, namatay si Dito sa edad na 27 years old sa sakit sa puso, epekto ng kanyang pagkakakulong ng ilang buwan sa mga kampo militar noong 1976. Inuudyokan tayo mga kabataan ng ating mga bayani na gamitin ang ating mga talento at hilig upang ma-inspire din ng iba na paglingkuran ng sambayanan. Tulad ng iniwang mga bilin sa atin ni Dito, kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ako po si Xiao Chu para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.